Very cute. Thank you. Init naman na, hindi na kaya ko. Ano naman, please, ganda ko yung pawis ko. Ang pinot na. Sabi ko, ay, Daddy, I will wear this black. Kailangan talaga mag-voice out. Oo, gusto talaga yung voice out. Kaya yun yung talaga, ano sinabi ko, sige, makikipagkita doon. But bring you Korean coffee. Sabay may pasalubong tayo dati. Naiintindihan ka naman namin eh. Kaya nga eh. Isa din yan, don't worry. Diba? Ay, ako, nagpasalubong. Ay, Sabi so ko, what? sabi ko nga sa kanila, ha, nag-repack lang ako ng mga konting tsokolate. Yan yung... Kahit wala nga basta yung mukha mo lang. Ay! Yung mukha ni Babalu. Uy ha, nag-repack lang ako ganito ha, baka kayo mag-extra, ganun ka. Tapos, okay lang naman, basta yung importante na nakauwi kang ano. Happy naman ako, na-appreciate yung kahit kakapiranggot lang na ano. Ilang years na, tsokolate. be? Nakita? 3 years na tayo hindi nagkita. Parang Tapos last time tayo nakita at you're so chubby. Oo, gusto Tapos kong ngayon, ibalik yun talaga, tapos kaya hindi talaga ako bumabalik sa ano. Babalik ka na pag umuwi ka dito. Pinapataba nga nila talaga ako, kain ako. Ang lakas ko naman din kumain doon, tuwang-tuwa si Ama talaga. Kahit anong lagay niya sa mesa ko, talagang kain talaga ako. Eh dati ang ate-ate ko, hindi ko na Parang mukha mo na yung anak mo. Oo. Si Cassie. Hindi, mas mataba pa. Pero si Jill, ang taba naman niya. Kasi di ba mataba? Ang laki ni Jill sa akin. At saka ang paa niya, ang laki-laki. 40 plus yung size niya. Eh, ubos. Salamat. Thank you, Lord. Matangkad si Jill eh. Standing in the cold rain. Beth, say hi. Hello! Welcome back. Happy vacation, Beth. See you next time. May kaanaan ko. Buhok! video. Yung wala pang ligo-ligo. Andito kami kina Mercy, guys. Ayan, sama si Ate Flor, si Ate Lina. Si Ate Hi, Lina. Ate. Ayan, bago ang living room ni Mercy. Ang ganda-ganda. Yan. Yata siya. Uwi na ako, te. Yo. Ayan. Kumain na kami, guys. Hindi na ako naka-video ng pagkain namin. Oh, yun. It's a heartache. Nothing but a heartache. Yeah, little lang. Good morning, guys. Good morning. Kumusta kayong lahat? Breakfast tayo, guys. Wait. Avocado, oats, gatas, fresh milk, saging. So, healthy, but dahil sa fresh milk ay naging medyo fatty, pero okay lang, fresh milk naman ito. Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? So, kalimutan ko ng mga pangyayari sa buhay-buhay ko, guys. Mula na bumalik ako dito, ano namang nangyari? Si Pabita, yung anak ni Didi, nag-resign na siya, umalis na siya. So, si Didi andito pa rin, guys. And then, nung isang araw, may dumating na pumalit sa kanya, lalaki, kasama ni Didi dati sa relative lang din ni Didi. Tapos
nakasama niya sa trabaho doon sa Sungkoshi, sa Sukote guys. Beach resort din na dating tinatrabahoan ni Santos. So, itong mga staff na to ay nakasama na ni Santos dati. So, kilala niya ito at kilala niya, na ano niya na ba na nabasa niya na or alam niyo yon, kaya niya pinili yung mga staff na to kasi nakilala niya na, alam niya na kung paano sila magtrabaho, alam niya ang ugali, alam niya ang mga personality ng mga taong ito. So pag si Santos ang nag-hire guys, 100% alam niya kung anong klaseng tao sila. Kasi nag-training yan si Santos sa HR guys at magaling siyang bumasa ng tao. Ganun. So, ayan, si Didi, magaling yan siya, mabait, masipag. So, itong bago, parang ganun din, mabait, masipag. Kaso minsan, hindi maganda yung alam nyo na, iba ang pagdadala ni brother-in-law ba? Iba yung ugali niya ba? Kaya minsan, hindi nagtatagal talaga yung staff. Buti nga ito si Didi. Takot siya umalis si Didi, kaya mabait si Subash kay Didi. Nandun siya sa loob. Ayoko marinig na yung pangalan niya. So malaki ang respeto ni brother-in-law kay Didi, kaya nakikinig siya. So sabi ko kay Didi kung ano ang concern niyo, kasi ayaw nga ng staff na ano siya, ano kasi siya guys, mabuka ba, madaldal siya, para siyang babae. Tapos hindi naman siya ganun kasipag, hindi mo siya makikita na nagsisipag, ano lang siya, yung parang mahilig mang utos ba, ano siya, yung commanding commanding na madaldal, na yung small matters nagiging mahaba kasi nga the way siya ba magsalita. So yung ibang tao syempre ayaw ng ganyan, 'di ba? Parang mga babae lang. Kung tayo mga babae, interesting naman yung chika-chika natin. So nai-enjoy natin yung mahabang usapan na ganyan. Siya, syempre pag ganyan yung ibang tao, hindi mo naman ka-close or hindi mo naman kailangan na ipahaba yung ganyang mga usap-usapan, lalo na kung hindi naman gano'n ka-importante. Yung small matters ba na makukuha naman sa 1 or 2 words or yung maiksing explanation, hindi na kailangan pahabain. So yun ang ayaw ng mga staff sa kanya. Kaya si Pabita umalis dahil sa kanya. Pero kasi si Pabita bata pa, may pagkaano din, medyo nakita kasi siya ni Santos na laging nagmo-mobile, kaya nung sinabihan ni Suba si Santos about sa performance ni Pabita, nag-agree siya kay Subash na na palisin or okay lang na umalis siya. Hindi siya pinigilan kumbaga. So ayun, and then ano pa ba ang chika natin? Gusto ko mag-thank you sa ating ate or ma'am from Japan. Ate na lang po ang itawag ko sa inyo kasi ate yung tawag ni Mila po sa inyo. Very generous, very kind-hearted ate from Japan. So, nag-send po si ate Japan ng pang Valentine's Day. Ayun. So, thank you so much po ate from Japan for your generosity. Nakakagulat lang kasi parang out of the blue, ayun, padala po siya. So, ngayon, magbablog po ako para may masahod po ako for the next few months kasi malaki-laki din po yung napasok po doon sa sa padala po ni ate from Japan. So, thank you so much. Thank you so much po from the bottom of my heart. God bless you more po, ate from Japan. Mag-iingat po kayo dyan lagi. Thank you. And then, ayun. Wala. Saya-saya lang. And then guys, si Gemma ay
nasa bakasyon. Nandito po siya ngayon. 2 weeks na ata siyang nakabakasyon. Kasi 1 month lang ang bakasyon niya eh. March 10, pabalik na siya. Bakasyon lang siya dito guys. And then, nakita kami kahapon. Wala akong masyadong video kasi alam nyo na. Hindi na ako nasanay mag-video guys ba. Kasi nga pabalik-balik naman ang ganap. Nung kahapon, nakalimutan ko ng mag-video ng todo sa amin ni Gemma. Sa lahat po nang nagtatanong kay Gemma, okay po siya. Natrabaho pa rin siya, pero from Dubai, nasa Abu Dhabi na siya, na-assign. And then, shinare niya. Aeroplano. And then, shinare niya yung good news kahapon na na-promote siya as a manager. Out of 6 na mga pinagpilian, siya yung pinaka may highest score doon sa exam kasi nag-exam daw sila guys. So, congrats Jem! Ayan. So, before siya magbakasyon dito, marami akong narinig na uwi na siya or magsisettle na siya, pero nag-decide siya na bumalik for more years. 2 years yung kontrata niya. So, magre-renew ulit siya guys kasi may ano si Gemma, may yung panganay niya college na si Jill na mas malaki, mas matangkad pa sa kanya. So, kailangan niya munang kumayod para sa panganay niya na si Jill. So, okay lang yan, sabi ko kay Jem, okay lang yan hanggat kayang magtrabaho ka kasi okay naman na si Niroj dito. Stable na ang kanyang health, hindi na po siya nagkakasakit. So, maraming salamat sa Diyos kasi si Niroj guys ay lagi ding nagsisimba sa Christian church dito. So, malaking tulong ang kanyang faith sa ating Panginoon. And then, ayun, siguro peace of mind. Kasi nga, kung may faith ka, may peace of mind ka. Yung parang ganun guys ba? So, balance lang. Balance na buhay. Kaya siguro hindi na umatake yung ano ni Niroj. Yung sakit niya dati. Healthy na po si Niroj ngayon. So, thank you Lord. And then, ayun. So, congrats, Jem. And, sana patuloy kang maging masaya sa trabaho mo para maka-function ng maayos ang iyong utak at katawan. Pumayat man siya, pero maganda pa rin. Maganda pa rin, bagay naman sa kanya. Para siyang Barbie. Sabi ko sa kanya, para siyang Barbie. Tapos, ang makinis siya. Ayun. So, more chika kami. Friday, pupunta daw siya dito, guys. So, try kong video siya, more videos sa kanya para makachika din siya sa inyo. Ayun, guys. So, ayun ang aking chika-chika and ang aking yung aking online teaching, guys, ay mga Chinese ang tinuturuan ko. And then, kung sa atin ESL siya, ayun, ESL. So, alam naman natin na hindi ganun kalaki. Mababa nga ang super baba ng per class. For 25 minutes yan guys na klase ko. Pero alam nyo yun, kung iisipin, ganun din naman. Mas malaki pa ang sasahurin ko kung magtatrabaho ako ng 8 hours sa company. I-compare ko sa online teaching na to. Mas malaki pa rin ang sasahurin kung halimbawa may 8 hours ako a day na klase. Malaki-laki siya guys compare sa ibang trabaho dito. And then nasa bahay lang ako, hindi ako aalis, wala akong amo, so okay na rin. Pero sa dami ng teachers, ESL teachers, syempre hindi napupuno talaga. Pero at least may pumapasok na sentimo, 'di ba? Wala namang magbibigay sa akin ng paunti-unting ganyan. And then, hindi na rin kasi ako masyadong nag-YouTube content kasi wala akong masyadong ganap na guys. Pabalik-balik lang. So, I decided na, ayun, magtrabaho na lang talaga. I mean, mag-online teaching. Trinay ko rin ang FB kaso, yung minsan nagvi-video ako pag ganun, tapos yung YouTube ko pag ganun. Nalilito ako guys ba? Nalilito ako kung anong gagawin ko, FB ba na video, na vlog, or YouTube ba? So, wala na, hindi ko na kinontinue ang aking Facebook. Kahit may sintimo na pumapasok din doon sa totoo lang guys. Yan lang, kasi ang pagkukontent talagang constant, constant isip din
yung constant din na dapat creative ka sa content mo, hindi lang yung daily vlog, okay din naman kung marami kang ganap, pero kasi ako wala pabalik-balik lang din, kaya minsan na lang din akong makakapag-share sa inyo. So thank you sa inyong lahat. Ayun lang naman ang aking mga ganap-ganap. Mga bata ay okay naman. Si Santos ay nasa Ilam at Japa, guys, kasi may hotel siyang minamanage and then may consultancy siya. So yung Ilam tsaka Japa 2 hours away lang yun, so nagta-travel siya pag kailangan, kasi pre-opening na doon sa Japa na hotel, siya ang consultant doon, and then at the same time pag kailangan siya doon sa Ilam, pumupunta siya kasi mga bagong hire na mga manager, syempre siya ang nag-i-interview, final interview. So ayun, busy pa rin si Santos simula nung umuwi kami sa village. Yun na yung last na kita namin. Kailan pa yun? Siguro mag 1 month, 2 months na 2 months na ba? Oo, ganun, mga ganun. Pero hindi ko man ma-feel, guys, kasi pag busy ako, okay lang naman, busy din siya. Constant naman ang aming chatting, chat lang kami. Mga bata, sine-check niya ang kanyang mga padala para sa amin. So, okay lang. No big deal na hindi kami palaging nakikita. Okay lang yun, guys. Kasi pag palaging nakikita, palaging nag-aaway. So, ayun lang ang aking chika for now. See you next time, guys. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli pag maka-vlog ng may interesting na content. Thank you all so much. Ang Berchayala ay ganun pa rin. Minsan busy, minsan hindi. But thankful sa business na to. So, thank you all so much. God bless. Bye.